Good morning, good morning, good morning mga palangga, mga minamahal. Muli, narito na naman tayo sa ating segment Exercise for Christ, na tayo ay nag-ehersisyo sa kalooban ng Diyos. Pasasalamat po natin sa magandang kalusugan na ipinagkaloob niya sa atin. So, atin siyang nilulahati sa magitan ng pag-ehersisyo ng ating katawan. Maliban po riyan, mga minamahal, mga palangga, ay maghati din po tayo ng mga salita ng Diyos sa pamagitan po ng ating pagbabasa sa banal na kasulatan, upang maihatid po natin ang magandang balita ng Panginoong Diyos na siya po ay magpahanggang ngayon ay nagliligtas. Sa magitan po ng kaniyang mga salita na napaloob sa Biblia o banal na kasulatan, sa makatuwid bagay ang Ebanghelyo. Ito ay mga katuruan ng Panginoong Jesucristo na kung patungkol sa atin ng mga hindi mga Israelita, ang ating pinaka-apostol ay si Apostol San Pablo, na ibinukod ng Diyos mula sa tribo ng Israel, sa lahi ni Benjamin, at siya ay itinalaga upang magiging tagapangaral ng balita ng kaligtasan para sa mga hintil o mga tao na nasa labas ng Israel, na katulad natin, tayo nasa Pilipinas. Ang mga 12 apostol, sila po naman ay itinalaga para sa pagliligtas ng bansang Israel. At ang Ebanghelyo, mga minamahal, ay napaloob na po yan, nasusulat na po yan sa bilang isang koleksyon ng mga libro na tinatawag na Biblia. So ito po yan. Ito po ang Biblia. Narito ang pangaral tungkol sa mga Israelita. Narito rin ang pangaral ng kaligtasan tungkol sa mga hintil katulad natin, na tinawag ng Diyos upang makabahagi sa kaligtasan, na ito ay may pagkaloob ang buhay na walang hanggan sa magitan ng pangaral ng kaniyang salita. At kung ating ang basahin ang Roma Kapitulo 1, versikulo 16, sapagkat hindi ko kinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga hintil. So kasali tayo, mga minamahal, sa pangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, dahil ang Panginoong Diyos ay mahal niya ang buong sanlibutan. Ikaw man ay Israelita o hintil, kahit saan ka mang lupalop ng daigdig, mabuti tayo rito sa Pilipinas at ng pagkalooban tayo ng pangaral na Ebanghelyo sa magitan po ng Biblia. So dito, mga minamahal, ang ating babasahin sa ngayon ay ang nasusulat sa
Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 23. Ito po ay patungkol sa ipinapangaral ng Panginoon Kristo, ang talinghaga tungkol sa maghasik. Ang maghasik po, katulad po siya ng magsasaka. Maghasik ng mga binhi. So, ito po ang ating mababasa, mga minamahal. Nang araw na yaon ay lumabas si Jesus sa bahay at naupo sa tabi ng dagat. At nakisama sa kanya ang lubhang maraming tao. Ano pat lumulan siya sa isang daong at naupo. At ang buong karamihan ay nangatatayo sa baybayin. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga na sinasabi. Narito ang mga hasik ay yumaon upang maghasik. At sa paghasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan, at dumating ang mga ibon at kinain nila. At ang mga iba'y nangahulog sa mga batuhan na dooy walang sapat na lupa, at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At pagsikat ng araw ay nangainitan, at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. At ang mga iba'y nangahulog sa mga dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga yaon. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa, at nangagbunga, ang ilay tig-100, at ang ilay tig-60, at ang ilay tig-30. At ang may mga pakinig ay makinig. At nagsilapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, "Bakit mo sila pinagsasalitaan sa mga talinghaga?" At sumagot siya at sinabi sa kanila, "Sa inyo ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit. Datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan, at siya ay magkakaroon ng sagana. Ngunit sino mang wala, pati nang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Kaya't sila ay pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga, sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nangakakakita, at nangakikinig ay hindi sila nangakakarinig, ni hindi sila nangakakaunawa. At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, "Sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anumang paraay hindi ninyo mapag-uunawa. At sa pagtingin ay inyong makita, at sa anumang paraay hindi ninyo mamamalas. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga. At kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata, at mga karinig ng kanilang mga tainga, at mga kaunawa ng kanilang mga puso, at muling magbalik loob, at sila'y aking pagalingin. Tatapwat mapapalad ang inyong mga mata, sapagkat nangakakita, at ang iyong mga tainga sapagkat nangakakarinig. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, na hinangad na makita ng maraming propeta, at ng mga taong matuwid ang inyong nakikita. At versikulo 17, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, na hinahangad na makita ng maraming propeta,
At ang mga taong matuwid ang inyong nakikita at hindi nila nakita. At marinig ang inyong narinig at hindi nila narinig. Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa manghasik. Versikulo 19, kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pagdakay tinanggap ito ng buong galak. Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sangdaling tumatagal at pagdating ng kapigatian o pag-uusig dahil sa salita ay pagdakay natitisod siya. At ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at yaong nagiging walang bunga. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakaunawa ng salita, na siyang katotohanang nagbubunga, ang ilay tig-100 at ang ilay tig-60 at ang ilay tig-30 po. So ito mga minamahal ang talinghaga na ipinapangaral ng Panginoon Kristo sa kapanahonan ng unang siglo. Ang kanyang mga tagapakinig ay ang sambahayan ni Israel. Maraming mga Israelita ang nakikinig sa kanya at kasama niya ang kanyang 12 apostol. Ngunit dahil ang mga Israelita ay hindi pa siya kilala, ay pinapakinggan nila ang kanyang pangaral. Ngunit ito'y sa pamagitan ng talinghaga. So, na ang ibig na iparating ng Panginoong Diyos sa magitan ng talinghaga ay ang pangaral ng Ebanghelyo kung papaano maunawaan, marinig at may sa puso at may sa buhay ang salita ng Diyos. So, sa magitan ng talinghaga, sa Bisaya ay sambingay at sa English naman ay parable. So, ito ay isang kwento na mapupulutan natin ng aral. At ang aral na ito ay ipinaparating ng Panginoon Kristo para sa lahat. Bagamat ang kanyang mga tagapakinig noong unang siglo ay ang sambahayan ni Israel, ngunit sa ating kapanahunan ay angkop din po ito. Dahil ang talinghaga na kanyang binigay na halimbawa ay tungkol sa paghasik ng mga binhi. So, ang sabi rito ay may isang, sabihin nating magsasaka na naghasik ng binhi. Alam mo naman natin na ibinigay halimbawa sa isang sakahan na halimbawa kung 1 hektarya ang iyong palayan. So, hinahasik ang mga binhi ng palay. So, sa paghasik ng mga binhi ng palay, ay makikita halimbawa na ang ibang palay, binhi, ay nasik doon sa tabing daan. Una raw, may nahasik sa tabing daan. Yung iba namang binhi
ng palay ay doon naman nasik sa lugar na may mga batuhan. At yun namang pangatlo ay ang binhi raw ng palay na siyang ginawa nating halimbawa ay nasik doon sa mga dawagan kasi hasik lang ng hasik ng paganon. At ang mga iba naman nasik doon sa mabuting lupa. So kumbaga kung 1 hektarya halimbawa ang iyong palayan. So sa makatuwid ay doon sa mga gilid ng palayan, sa mga gilid ng sakahan, at kung nahasik doon sa kung saan hindi gaanong masabi natin na may mga bagay na napatong siya doon sa gilid ng lupa na inasikan, at pagka makita raw ng ibon ay tinutuka siya. Ibig sabihin ay expose yung mga butil na inihasik doon, na nahasik sa gilid ng sakahan. At yung iba naman daw ay nasik doon sa sakahan na may mga bato. So, yung mga sa batuhan, ang sabi rito, o kaya kung unahin mo natin yung nahasik doon sa tabing daan, doon sa gilid ng sakahan, ay iyon na nga, pag dumating ang mga ibon, dahil nakikita sila, kinakain sila. So, pangalawa, doon naman sa nahasik sa batuhan, na walang sapat na lupa, ay doon naman kapag dakay sumibol siya, pero hindi malalim ang lupa, at pagsikat ng araw ay nainitan, at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. So kahit daw sisibol, yung nahasik doon sa batuhan, dahil sa kaunti lang ang lupa, at kahit siya tumubo, ay pagsikat daw ng araw, siya ay nalalanta. So hindi rin makalaki o makalago ang halaman. So iyon daw ay namamatay, nangatuyo. Ang doon naman daw sa dawagan, ito yung may mga nagkaroon na ng damo, doon napahasik ang binhi. So ang sabi naman dito ay tinalo daw ng pagsibol ang binhi, halimbawa ng palay, tinalo siya ng mga damo. So ang nangyari ay nang lumaki ang mga damo, mga dawag, ay hindi gaano nakatubo, hindi gaano nakalago ang binhi ng palay. Sabihin natin, palay ang ating halimbawa dito. At doon naman sa magandang lupa, ibig sabihin, maganda yaong nahasikan ng lupa, walang bato, tapos malalim, na nabaon yung binhi, at mataba ang lupa, ay iyon daw ang lumago at bumunga. So, bumunga ng tig-100, tig-6 na po, at ilay 30. So, ang sabi rito, ang may mga pakinig ay makinig. So, iyan po ang talinghaga. Kaya tinanong ng mga alagad, tinanong ng mga apostoles ang Panginoon Jesucristo, Panginoon, bakit ganun ang iyong pangaral? E dinaan mo sa pagtatanim ng mga binhi. Sabi naman ng Panginoon Jesucristo na dahil sa para daw na may mga tao daw kasi na nakarinig siya, ang sabi niya rito, ang sagot ay, sabi, nagsilapit ng mga alagad at sinabi niya sa kanya, bakit mo sila pinagsalita ng mga talinghaga? At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo ipinagkaloob ang makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, natapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. Dahil daw sila ay hindi pa naman nakaunawa, ganito ang nangyari.
Sapagkat, ang sabi niya, pinagsalitaan ko sila ng talinghaga sapagkat nagsitingin ay hindi sila nakakita. O, di po ba? May mga tao na nakatingin pero parang wala lang. At nakakinig ay hindi nakakarinig. So kahit daw sila nakarinig ng Ebanghelyo, nakikinig sila, pero hindi naman nakaririnig. At hindi rin sila nakakaunawa. So, ibig sabihin dito, upang magkaroon ng maging epektibo ang pangaral ng Ebanghelyo, para doon sa mga tao na bago pa lang na tagapakinig, ang ibig sabihin dito, ang halimbawa ng talinghaga ng paghasik o pagtanim ng mga binhi, ang mga binhi na itinanim ay inihambing ng pangaral ng Ebanghelyo at ito ang salita ng Diyos. So ang binhi na ipinunla ay salita ng Diyos. So ganito ang paliwanag tungkol sa mga binhi na nahulog sa tabi ng daan, sa batuhan, sa dawagan at sa mabuting lupa. Ito ang sinabi ng Panginoon Kristo upang maunawaan. Ang sabi ng Panginoon Kristo, sapagkat pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi napag-unawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso, ito yaong nahasik sa tabi ng daan. So, ang salita daw ng Diyos na ipinapangaral ng Ebanghelyo, pagka ito raw ay nahasik ang salita ng Diyos doon sa tabing daan, doon sa mga kalsada, ang mga tao ay naglalakad, ang iba na may sumasakay, although nakarinig sila ng pangaral ng Ebanghelyo, pero hindi naman sila interesado na mapakinggan ang Ebanghelyo, ay bagamat ito'y kanilang narinig, ang sabi rito ay hindi nila gaanong naunawaan. Dahil sa narinig lang naman nila ang salita, hindi naman sila huminto para mapakinggan nila ng mabuti ang salita upang magiging interesado sila na sana tatalab sa kanilang pandinig at sa isipan nila at papasok sa kanilang puso at maunawaan nila. So, ang sabi ng Panginoon Kristo sa versikulo 19, kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito hindi napag-unawa, ay pinaroonan ng masama at inaagaw o nahasik sa kanyang puso, ito yaong nahasik sa tabing daan. So, hindi raw ugat, hindi raw kaagad, no? Hindi nakalago. Nawala daw kaagad ang kanyang napakinggan. Dahil nga sa ang salita ng Diyos, na katulad nga ng binhi, na doon sa tabing daan, nahasik ang binhi, nakita ng ibon, at ito kaagad ay kanyang tinuka. Nawala ang binhi. Ganon din daw ang salita ng Diyos. Na pagka ito ay kanyang napakinggan sa tabing daan, at patuloy lang kanyang paglakad at kanyang narinig niya ang mga kapitulo at bersikulo, bagamat ito ay kanyang napakinggan pero hindi niya gaanong naunawaan. So, hindi ito nagkaroon ng talab sa kanyang isipan at damdamin, kaya patuloy siya
na gumagawa ng kasamaan. Hindi siya nabago sa salita ng katuwiran ng Diyos. Patuloy siya sa kanyang paggawa ng masama dahil sa hanggang pakinig lang siya, hindi naman niya inuunawa. So, iyan ang binhi na nahulog sa tabing daan. Although narinig ng tao ang salita ng Diyos, hindi naman niya inuunawang mabuti, kaya hindi nagbago ang kanyang buhay, nagpatuloy siya sa paggawa ng kasamaan. Ano naman ang nasik sa batuhan? Ang paliwanag ng Panginoon Kristo, at ang nahasik sa batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pagdakay tinanggap ito ng buong galak. Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi siyang daling tumatagal at pagdating ng kapigatian o pag-uusig dahil sa salita ay pagdakay na tisod. So doon naman daw sa salita na o ang binhi na nahulog doon o naihasik sa batuhan ay kung hindi raw nakaugat, ay ito ay nalalanta at namamatay. So nakatulad daw ng tao na nakarinig ng salita ng Diyos, ngunit ito raw ay nakakalimutan niya at hindi ito tumatagal sa kanyang sarili. Hindi siya interesado sa salita ng Diyos. Bagamat sabi niya, nabiblis ako doon sa pangaral ni pastor o kaya nabiblis ako doon sa sinasabi mo tungkol sa ating Bible study. Bagamat sinasabi niya yon, dahil ito ay hindi gaanong nakaugat sa kanyang puso, hindi na unawaang mabuti ang salita ng Diyos upang maisabuhay niya ang salita ng Diyos, bagamat kanyang narinig at naunawaan, ngunit dahil hindi naman siya gaanong interesado sa kanyang napakinggan, although sinabi niya na nabibless siya at nagagalak siya doon sa kanyang narinig at nagkaroon siya ng kaluwagan sa kanyang damdamin dahil narinig niya ang isang talata at sabi niya nabibless siya kaya nagalak siya. Ngunit, dahil sa walang talab, ang kanyang unawa doon sa kanyang napakinggan na salita, dahil ang kanyang iniisip ay pakinabang lamang, ang salita ng Diyos ay pansamantalang nakapagbigay sa kanya ng solusyon sa kanyang mga problema, na ang iniisip niya ay sapat na. Dahil nakaraos na siya doon sa mga problema na nagkaroon siya ng aplikasyon sa buhay ng mga talata na kanyang napakinggan. So, ang kanyang kagalakan ay pansamantala lamang, ngunit dahil sa hindi umugat ang salita ng Diyos sa kanyang puso, kaya hindi niya ito patuloy na naisa sa buhay. So, yan po ang binhi na nahulog sa mga batuhan. Na ang salita ng Diyos ay narinig ng isang tao, ngunit hindi ito umugat ng malalim upang maisabuhay niya ng tuloy-tuloy.
mga pansamantala lamang para sa kanya dahil akala niya hindi na siya uli magkaroon pa ng kapighatian. So ang sabi rito, gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili kundi sandaling tumatagal at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ay natisod siya. See? Hindi isinasabuhay ang salita ng Diyos. Nakaramihan ngayon mga minamahal, iyan ang nangyayari sa mga tao. On and off sila sa kanilang panampalataya. Kumbaga, magsamba ngayon, kinabukasan hindi, o kaya kung kailan lang niya gusto, dahil iniisip naman niya, busy siya masyado, marami siyang gawain. So, madali siyang mahiwalay. Madali siyang makatalikod sa kanyang panampalataya. So, ang kanyang panampalataya ay mababaw. So, manatili siyang baby Christian. Dahil, kung hindi ka pa talaga buong-buo na nabago ang iyong buhay, dahil sa hindi mo naman in-apply o isinasabuhay ang salita ng Diyos, upang mag-ugat ito sa iyong puso, damdamin, at kaisipan, ay hindi ka rin makakatagal sa mga problema, mga kahirapan at pagtitiis at kapighatian na darating sa buhay. Kaya madaling manghina ang taong ito. So yan po ang binhi na nahulog sa batuhan na ito ay salita ng Diyos na hindi tumatagal sa tao at hindi ito nag-ugat sa kanya dahil hindi niya gaanong pinanghawakan ng salita ng Diyos at mababaw lamang kanyang panampalataya na natili siyang baby Christian. So, yaong namang nasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng kayamanan ay siyang umiini sa salita at yaong nagiging walang bunga. So, yun daw binhi na doon nasik sa may mga damuhan at hindi raw gaanong lumaki, hindi gaanong lumago at hindi bumunga. Bagamat tumubo, pero tinalo siya ng mga damo sa kanyang mga tabi. Na ito raw mga damo na ito o dawagan na ito raw ang daya ng kayamanan. Na bagamat dumirinig ng salita, ay tinalo siya ng buhay sanlibutan. So, napakinggan niya ang salita, nagbuhay Kristiyano siya, ngunit nung nagkaroon siya ng kayamanan, yumaman siya, lumago ang kanyang salapi sa bangko, nakapagpundar siya ng mga negosyo at marami ng mga lupa. Nang ibig sabihin ay sumagana ang kanyang buhay at yumaman siya, nahiwalay daw siya sa Diyos. Dahil mas tinatangkilik pa niya ang kayamanan kaysa Diyos. Mas napamahal sa kanya ang kayamanan kaysa Diyos. Dahil siyempre kung marami ka ng pera, marami ka ng kayamanan, ay mag-travel ka na lang sa iba't ibang lugar. Yun ang ginagawa at inuman, kasayahan, lahat na ng bisyo gagawin. O kaya mapunta sa drug addiction dahil may pera naman, pambili ng shabu o kaya cocaine o kaya marijuana. Iyan po ang mga damo. Mga balakid sa buhay ng tao
na kung siya ay mayaman na, ay mahumaling na siya sa mga bisyo, mabuyo siya sa kalayawan dahil may pera siya na kanyang dinidiyos. Iniiwanan na niya ang panampalataya sa Diyos at napunta ang kanyang panampalataya sa kanyang kayamanan. So, napahiwalay siya sa Diyos, kaya ang nangyari sa kanya, hindi siya bumunga. Ibig sabihin, hindi siya nagkaroon ng spiritual growth. Nanatili siyang namuhay ayon sa sanlibutang pamumuhay. Dahil sa kayamanan, anytime meron siyang pambili, panggastos, anytime meron siyang ma-harvest sa mga kanyang lupa, anytime meron siyang tatanggaping mga kita galing sa kanyang negosyo. So, kung baga, napunta siya doon sa gawaing sanlibutan dahil natuon ang kanyang isipan sa kanyang kayamanan at nakalimutan na niya ang Diyos. So, bagamat sumagana siya, bumunga siya sa mga sanlibutang mga bagay, ngunit hindi siya bumunga, hindi lumalago ang kanyang buhay espiritual dahil tumalikod siya sa kanyang panampalataya sa Diyos. So, ang sabi rito, at ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at yaoy nagiging walang bunga. So, ang tao na nakadinig ng salita at na-bless ng Panginoon, no, pinagpala siya, ngunit nang siya ay yumaman, ay nakalimutan niya ang Diyos. Napunta ngayon ang kanyang puso sa kayamanan at napatalikod siya sa panampalataya, nakalimot sa Diyos. So, ang nangyari sa kanya, nagbuhay sanlibutan siya uli. Hindi nagbunga ang kanyang spiritual life. Wala siyang spiritual growth. Mga minamahal. So, iyan ang nagiging pangyayari sa mga tao na pinagkatiwala nila ang kanilang buhay sa kanilang mga tinatangkilik. Nagtiwala sila sa salapi at kayamanan, ngunit lumayo na sa panampalataya sa Diyos, na wala na ng tiwala sa Diyos dahil nandoon na ang kanilang tiwala sa salapi at sa kayamanan. Iyan ang talinghaga ng binhi na nahasik sa mga dawagan o damuhan. At ang nahasik naman sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakaunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ilay tig-100, ang ilay tig-60, at ang ilay tig-30. Ito mga minamahal ang halimbawa na nagkaroon po ng tunay na spiritual growth. Ang tao mula sa kanyang pagiging baby Christian, siya ay nagiging matured Christian. So, ang salita ng Diyos na kanyang narinig ay talagang taos-puso na kanyang isinasabuhay. At nakatuon ang kanyang isipan sa langit doon sa itaas. Na kahit magkaroon man siya ng kayamanan dito sa lupa, ay alam niya na pansamantala lamang ang mga iyan. Bagkus kung may kayamanan siya at maraming pera, ay tumutulong pa siya sa mga nangailangan. Ang kanyang ginagawa ay hindi lamang pagyaman dito sa daigdig, kundi ganun din naman ay pagyaman doon sa kalangitan. Nang ibig sabihin ay magpatuloy siya bagamat puno siya ng
blessing galing sa Diyos. Ito ay kanyang pinapamahalaan ng mabuti at sa literal blessing na salapi o kayamanan, siya ay nakahandang tumulong sa mga nangailangan. Nagbibigay siya ng mga pagkain sa mga walang pagkain. Nagbibigay siya ng mga damit sa walang damit. Tumutulong siya sa kanyang kapwa-tao. At gayon din naman sa kanyang ginagawa ay nag-iipon din naman siya ng kayamanan na pangkalangitan. So siya ay nagiging mabuting Kristiyano. Hindi siya lumalabag sa batas ng tao at batas ng Diyos. At nakatuon ang kanyang isipan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya habang narito siya sa kalupaan, na iniisip niya na pansamantala lamang ang kanyang pagtira dito sa daigdig, ay lumalago ang kanyang panampalataya. Hindi siya tumatalikod sa Panginoong Diyos upang kung mawala man siya sa mundong ito, ay matanggap niya ang katagumpayan at maibigay sa kanya ang buhay na walang hanggan. So ganyan mga kapatid, ang talinghaga tungkol sa maghasik. Nawa ay nakatulong ito sa atin na habang tayo ay nag-ehersisyo, ay kabalikat din ito ang ating pagbabasa ng Ebanghelyo. So mga minamahal, sa ating araw ng segment for exercise for Christ, ay magpasalamat tayo sa Diyos na muli magkapiling tayo at tayo binigyan pa rin ng extension ng ating buhay. Amen? Na bagamat kahit tayo ay walang salapi, walang pera ang bulsa natin, ang mahalaga ay magandang ating kalusugan, kalusugang pisikal at kalusugang espiritual. Amen? So tayo ay mag-jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thanks Lord! Masarap humingal mga minamahal. Dahil sa ito ay nagbibigay ng malusog na puso at sa ating baga, sa ating kasakasauhan, sa kaugatan. Thank you Lord Jesus. Praise God. Hallelujah. Tayo ay mag-inhale, exhale. Amen. Thank you, Lord Jesus. Magandang umaga. God bless us all. Mga minamahal, mga palangga, Luzon, Visayas, at Mindanao. God bless us all.